Isa ka ba sa worried kung yung relasyon na meron kayo ngayon magtatagal? Isa ka ba sa natatakot na baka mabilis lang yung pagsasama nyo even if matagal kayo nagkakilala? Well, kung gusto mong ma-determine kapatid, kung magtatagal ba yung relasyon mo, saktong-sakto tong video na ginawa ko ngayon para sa'yo. Dahil ang pag-uusapan natin today ay yung 7 bagay na nagiging dahilan para hindi magtagal yung pagsasama. Malamang kapatid, kung merong ganito yung relasyon nyo ngayon, posibleng hindi magtagal yung pagsasama nyo. Pero kung otherwise naman, malaki yung tsansa na magtagal kayong dalawa. Kaya ako interesado ang malaman kung ano yung 7 bagay na binabanggit ko para kapatid. Pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo para maibigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad ito na i-upload pa natin sa inaharap. At ang unang-unang senyales kapatid na yung relasyon na meron kayo ay hindi na magtatagal. Senyales na dapat mong mapansin, kapatid, para mabago mo na kung gusto mong magtagal yung relasyon. Eh kapag hindi mo gusto yung mga kaibigan niya, isa sa mga pinaka-impluensya ng mga tao ngayon sa kapaligiran natin ay yung mga tropa nila, di ba? Yung mga kaibigan nila, yung saan sila belong, di ba? Kasi ito yung mga tao na umi-impluensya sa kaisipan ng mga taong mahal natin, di ba? Sila yung bumabago sa perspective o sa pananaw ng taong mahal natin, di ba? Sabi nga ng isang famous na billionaire, show me your friends and I'll show you your future. Ibig sabihin, kung sino yung mga taong nakapaligid sa'yo, yung top 5 friends mo, ikaw yung resulta nun. Kaya naman, if yung mga tropa ng taong mahal mo, hindi mo nagugustuhan kasi hindi talaga sila okay para sa'yo at tingin mo na i-impluensyahan yung taong mahal mo nito. Yan yung unang magiging cause ng pag-aaway niyo. Kasi mararamdaman niya na parang sinasakal mo siya kapag pinipigilan mo siya na makipagkita sa mga tropa niya. Wherein, para sa'yo, gusto mo lang na ilayo siya sa negatibong environment, negatibong impluensya sa kanya ng mga tao sa paligid niya. Kaya naman ito yung unang senyales na ginawa natin kapatid. Maraming relasyon ang dumadaan sa ganito na nahihirapan silang pigilan yung mga taong mahal nila na ilayo sa mga ma-impluensya nilang mga tropa, diba? Kaya naman kung ramdam mo na hindi mo gusto yung mga tropa ng mahal mo, malaki yung posibilidad na hindi magtatagal yung relasyon nyo. Kasi yan yung magiging cause na madalas yung misunderstanding o pag-aaway. Okay? Proceed tayo sa ikalawa, which is ramdam mo na yung relasyon nyo ay one-sided lang. Ibig sabihin, isa lang yung nagsasakripisyo, isa lang yung nagmamahal, isa lang yung nagbibigay ng oras, panahon, pawis, dugo, diba? Sa relasyon na meron kayo. Bakit nga ba hindi nagtatagal yung ganitong relasyon? Na one-sided lang yung love. Kasi kapatid, yung one-side na nagmamahal na yan, mapapagod yan. Kasi makikita niya yung sarili niya at maaawa siya sa sarili niya na siya lang yung nagbibigay at nagsasakripisyo sa relasyon. Once na maramdaman niya yun, magsa-self-pity yan kapatid. At ang epekto nun ay kawalan ng pananalig sa relasyon at kawalan ng tiwala sa sarili niya. Kaya kung nararamdaman mo kapatid na ikaw lang yung nagbibigay sa relasyon, ikaw lang yung nagsasakripisyo sa relasyon, malaki yung posibilidad na hindi magtagal yung relasyon. Kasi nga, dapat ang isang relasyon, pantay, balanse, give and take, di ba? Kung mabigat yung isa, then malaki yung posibilidad na masira ang pagsasama. And I hope na hindi ganito yung relasyon. Okay? Proceed tayo sa ikatlo, which is ramdam mo na minamanipula ka, inokontrol ka. Kapag nararamdaman mo kapatid na hindi ka malaya sa relasyon, yung kalayaan na pumili ng bagay na gusto mo, pumunta sa lugar na gusto mo, mag-enjoy kasama ng mga taong gusto mo, pumili ng mga bagay na gusto mo. Kapag hindi mo nararamdaman yan sa relasyon, ibig sabihin kapatid, kinokontrol ka ng taong mahal mo, taong pinili mo. Siguro may rason ka kung bakit hinahayaan mo mangyari to, even if nakikita mo na ganito yung ginagawa niya sa'yo. Pero kapatid, hindi ka magiging masaya sa huli niyan. Hindi ka magiging fulfilled sa dulo ng relasyon niyo at puro regrets yung mararamdaman niyo kung ganito yung partner mo na kinokontrol ka, minamanipula ka. Kaya naman kung ganito yung relasyon nyo, kapag ganito yung nararamdaman mo sa pagsasama, na kontrolado ng taong mahal mo yung relasyon, then kapatid, malaki yung posibilidad na hindi magtagal
yung pagsasama mo. Okay? Proceed tayo sa ika-4, which is hindi mo kayang maging ikaw kapag kasama mo siya. Kapag you constantly wearing mask kapag kasama mo itong taong to, hindi mo maibigay yung 100% mo. At hindi mo magawang maging masaya dahil tinatago mo yung sarili mo. Dahil ayaw mong magalit tong tao to, ayaw mong mag-aborido siya, ayaw mong mag-iba yung mood niya, di ba? Kaya gagawin mo, ikaw yung mag-a-adjust na mag-a-adjust. To the point na hindi mo na mailabas yung totoong mga bagay na gusto mo, totoong ikaw, di ba? Again, mafe-feel mo kapatid na hindi ka malaya, nasakal-sakal ka sa leeg kapag ganito yung taong pinili. Na hindi mo magawang ilabas yung totoong ikaw kapag kasama siya. Kung ganito yung nararamdaman mo sa relasyon nyo, na hindi mo kaya magpakatotoo sa sarili mo kapag kasama mo itong tao to, then kapatid, yung relasyon na meron kayo ay malaki yung posibilidad na hindi magtagal. Okay? Sige tayo sa ika-5, which is ramdam mo na hindi ka tanggap. Ramdam mo ba na hindi ka na-appreciate ng taong mahal mo? Hindi na nakikita yung worth mo. Even if yung mga tao sa paligid niya, yung mga taong mahal niya, yung pamilya niya, hindi ka tanggap. Mga taong kilala nyo na nilalayo yung tingin sa'yo. Kapag ganito yung nararamdaman mo, parang hindi ka accepted sa mundo na ginagalawan ng taong mahal. Then kapatid, malaki yung posibilidad na madaling mabuwag yung pagsasama. Dahil yan yung magiging dahilan kung bakit palagi kayo mag-aaway. Dahil ramdam mo sa sarili mo na hindi ka pa totally naka-engage sa mundo niya. Hindi ka pa totally accepted sa mga mata niya, sa mga mata ng taong mahal niya, sa mundo na ginagalawan mo. Mararamdaman mo yun kapatid. Hindi mo magawang ipakita yung totoong ikaw. Kapag ramdam mo na kinokontrol ka niya. Kapag ramdam mo na one-sided yung relasyon at hindi mo gusto yung mga tropa niya. Di ba? Kasi ang katotohanan dyan, hindi ka pa talaga tanggap sa mundo niya. Kaya ganito yung nararamdaman mo. Diba? Now, kung ganyan yung nararamdaman mo na nga sa relasyon na meron ka, then kapatid, kailangan mo ng kumilos. Dahil hindi ka magiging masaya sa ending ng relasyon. Dahil yung relasyon na yan ay super fragile. Okay? Kasi tayo sa ika-6, which is lagi kayong nag-aaway. Diba? Ito na. Lagi na kayo nag-aaway kasi ramdam mo na hindi ka tanggap sa mundo niya. Ramdam mo na control ka niya. Ramdam mo na one-sided lang yung relasyon niyo. Hindi mo ma-feel yung kalayaan sa relasyon. Kapag ganyan yung nararamdaman mo, kapatid, malaki yung posibilidad na maging cause yan ng pag-aaway mo. Yan yung mga magiging dahilan ng pag-aaway nyo sa pagsasama. And eventually, mapapagod na kayo sa isa't isa. Kaya nga hindi magtatagal yung relasyon. Ganito yung nararamdaman. Kaya kung palagi na kayo nag-aaway, na even if sa simpleng mga bagay lang, o simpleng mga dahilan lang, eh pinag-aawayan nyo na. Baka tinutulak nyo na yung isa't isa sa relasyon nyo na lumayo. And if ganito na yung nararamdaman nyo, okay, yung posibilidad na masira na yung pagsasama nyo, hindi na magtagal yung relasyon. Okay? Proceed tayo sa ika-7. Last but not least, kapatid, ika-7 senyales na yung relasyon na meron kayo ay hindi na magtatagal. E kapag wala na yung tiwala sa pagsasama. Yung tiwala yung pinaka-pundasyon sa relasyon, di ba? Kapag nasira to, mahirap nang ibalik. Kapag nasira to, matagal tong mag-heal, matagal tong buuin ulit, di ba? Kaya naman kung ramdam mo na hindi nyo na kayang pagkatiwalaan yung isa't isa, o hindi mo na kayang magtiwala sa taong mahal, even if binigyan ka na niya ng ample time na buuin yung sarili, then kapatid, yung relasyon na meron kayo hindi na magtatagal. Kasi pag wala kang tiwala sa taong mahal, you constantly looking for ways na pwede siyang magkamali. Even if hindi niya intended, makikita mo yun as mali. Kasi nga, para sa'yo, nagawa niya na to before eh. Bakit hindi niya magagawa sa akin eh? Diba? Yan yung madalas yung pag-aawayan. Kaya naman, kung ganito na yung nararamdaman mo sa relasyon mo, malaki yung posibilidad na madali nang masisira ang pagsasama mo. I hope may natutunan ka dito sa video na ginawa natin. And if may natutunan ka nga naman, please help me share this to your loved ones na posible natin matulungan ng video. Para nakatulong na kayo sa kanila, matulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta, palagi nakatune in sa about video na ina-upload ko. Maraming salamat sa palagihan yung panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video, hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaaral. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on the next vlog. Ingat ka din palagi kapatid. God bless you always. Peace.